Kabanata 46-50. Si Hailey ay napakarilag at curvy, para siyang magandang painting. Agad na pumikit si Alex, pinilit ang sarili na huwag tumingin o isipin ito. Sinubukan niyang alalahanin ang baluktot na mukha ni Claire habang sinisigawan siya nito. Nakatulong ito sa kanya na pakalmayan ang sarili mula sa maruming pag-iisip niya kanina. Sa loob ng 1 minuto, lahat ng 7 acupuncture point ay pinindot. Ang electric chi needle ay nangangailangan lamang ng 7 segundo upang magkabisa. After 7 seconds, Alex asked, "Okay, I'm done, Hailey. Anong pakiramdam mo?" Hinaplos ni Hailey ang kanyang mga templo at napabulalas, "Diyos ko, hindi na sumasakit ang ulo ko. Sobrang sakit ng mga temple ko dati. O bata, talagang kamangha-mangha ka. Kung magkasakit man ako balang araw, pupuntahan kita." Habang nag-uusap, iniindayog ni Hailey ang kanyang katawan sa gilid, dahilan para bahagyang kumabog din ang kanyang dibdib. Sa loob lang ng ilang minuto, napunta si Alex mula sa pagiging Dr. Rockefeller kay Alex, at ngayon kiddo. Tila nagiging casual ang kanilang relasyon sa bawat pagbabago ng palayaw. "Mister, pwede bang imasahe mo rin ang ulo ko? Sumasakit din ang ulo ko palagi." Inosenteng tanong ni Zoe habang nakatingala kay Alex gamit ang maladaw niyang mga mata. "Masakit din ulo mo?" "Oo." Itinakip niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang maliliit na kamay. "Sa tuwing sasabihin sa akin ni nanay na tumugtog ng piano, sumasakit ang ulo ko." Natawa silang lahat sa sinabi ni Zoe. Dahil doon, iniwan ng pamilya Carter si Alex dala ang bag ng dokumento. Pero bago umalis ng ospital, nakipagpalitan ng number si Hailey kay Alex. Si Cheryl naman ay hindi na napigilan ang pag-usisa. "Anong nangyari kay Lawson? Gumagamit ka ng ibang paraan ng acupuncture sa kanya, at hindi yon ang 13. Acupuncture ng impyerno. Ano yun?" Mahina hong sagot ni Alex, "Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa'yo. Ikaw, napakaliit mo." Nagpout si Cheryl. Naisip ni Alex na ang kanyang galit na ekspresyon ay mukhang kaibig-ibig. Nakatitig pa rin sa kanya, ngumiti si Alex. "Kapag natutunan mo na ang 13 acupuncture ng impyerno, puntahan mo ako muli. Ituturo ko sa iyo ito sa susunod." "Deal." "Pangako sa hinliliit," sabi nito sabay abot ng pinky sa kanya. Napangiti si Alex. "Pangako sa hinliliit." "Sige, pinky promise." Matapos ay silang kanilang pangako, binuksan ni Alex ang bag ng dokumento at nakita ang 2 card na nakalagay sa loob. Ang isa ay bank card habang ang isa naman ay itim at mas makapal. May nakaukit din sa isang gilid, Maple Villa. Nagulat si Cheryl. "Ito ang key card mula sa Maple Villa. Binigyan ka ni Hailey ng isa sa mga villa doon, anong regalo?" Alam din ni Alex ang tungkol dito. Ang Maple Villa ay isang maliit na lugar na puno ng mga engranding villa at itinuturing na isa sa 10 nangungunang mga lugar sa California. Ang panimulang presyo para sa mga villa na ito ay hindi bababa sa $80,000. Kaya't ang villa na ito ay magiging madaling lampas sa $100 milyong, at hindi rin niya alam kung magkano ang pera sa bank card. Ang pamilya ni Alex ay napakayaman, at ito ay isa lamang pocket change sa kanya. Gayunpaman, umiling si Alex at sinabing, sobra-sobra ang Reg along ito. Napangiti si Cheryl. "Oh, wag mong sabihin yan. Ang Whalen Realty ay napakamatagumpay at ang Maple Villa ay isa rin sa mga ari-arian ng pamilya Carter. Ang pagbibigay ng ari-arian bilang regalo ay malamang na hindi ganoon kalaki sa kanila. Bukod, si Lawson ay tila handa na makipagkaibigan sa iyo, ikaw na maalamat na doktor. Hindi mo magagawang tanggihan ang alok na ito ngayon." Biglang pumasok sa ospital ang isang matangkad na chubby na lalaki. Alex, narinig ko na nagising si Madam Brittany." "Ay, Nicholas, mabilis kang nakatanggap ng balita." Napangiti si Alex. Ang lalaki ay si Nicholas Hudson, ang kaklase ni Alex sa high school. Isa rin siya sa mga allopeers niya noon. Bago ang aksidente, si Alex ay may isang malaking grupo ng mga allopeers. Gayunpaman, lahat sila ay tumigil sa pagsunod sa kanya pagkatapos ng aksidente. May iba pang ang nagsimulang mang-insulto at biruin siya, na para bang itataas niya ang kanilang katayuan. Kakaiba si Nicholas sa iba. Madalas niyang kinokontak si Alex sa kabila ng sitwasyon ni Alex.
Siya ay talagang isang mabuting tao. Gayunpaman, wala siyang mayaman o makapangyarihang background. Umasa siya sa mga kabayaran para mabuhay. Lilipat siya sa maraming iba't ibang lugar, at makakakuha ng milyon-milyong kabayaran mula sa mga kumpanyang nagsisikap na kunin ang ari-arian na tinitirhan niya. Bibisitahin ni Nicholas si Brittany paminsan-minsan, kaya kilala rin niya si Cheryl. Naka-plaster ang kanyang chubby na mukha na may matengkad na ngiti. Oh hello, Dr. Coney. Nilainggan niya si Alex. Nakipagkaibigan ako sa isang nurse dito at nakipagpalitan ng mga numero sa kanya. Siya ang nagpaalam sa akin. Nang makitang may kasama si Alex, nakipag-usap si Cheryl sa kanila at nagdahilan. Tumakbo si Nicholas sa ward ni Brittany at sinabing, Madam Brittany, gising ka na talaga. Hay salamat. O ikaw pala, Nicholas. Gumawa sila ng maliit na usapan, nahuli sa isa't isa. Sabi ni Alex, pumunta ka rito sa tamang oras. Tutulungan ko ang aking ina na makalabas sa ospital. Tulungan mo ba akong makuha ang mga kinakailangang papeles? Kinayla siya ni Nicholas sa tabi. Alex, kapag na-discharge na si Madam Brittany, saan kayo pupunta? Dadalhin mo ba siya sa mansion? Alam na alam ni Nicholas kung gaano kalupit ang mga aseks kay Alex. Nag-isip-isip si Alex at sumagot, baka sa hotel muna tayo. Bibili ako ng maayos na lugar mamaya. Nanlaki ang mga mata ni Nicholas, may pera ka bang pambili? Si Alex ay umubo at nagsinungaling, ang aking ina. Sa paliwanag na ito, binili ni Nicholas ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng lahat, si Brittany ay dating CEO ng Rockefeller Group, at kilala siya ng lahat bilang isang malakas at malayang babae. Maging maramo man siya sa kanyang kayamanan, ang sukli niya sa bulsa ay higit pa rin sa maaaring kikitain ng mga normal na tao. Gayunpaman, idinagdag ni Nicholas, sa tingin ko dapat kayong manatili sa isang hotel. Punta ka lang sa pwesto ko. Walang kaunti ang pamilya ko pero marami kaming pag-aari. May isang walang laman sa ngayon, maaari kang lumipat anumang oras na gusto mo. Oo naman. Matapos mailabas ang kanyang ina sa ospital, nagpaalam si Alex kay Cheryl. Alam na sila ay mananatili sa lugar ni Nicholas. Si Brittany ay hindi nagtanong ng anuman. Narinig niya ang tungkol sa mga karanasan ng kanyang anak sa mga aseks pagkatapos magising. Galit na galit siya dito, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa isang oras, nakarating sila sa lugar na nakasakay sa kotse ni Nicholas. Ang gusali ay 18 palapag ang taas, at ang apartment ay nasa ika-9. Ito ay humigit kumulang 150 square miles, isang napaka-perpektong tahanan. Nagsalubong ang kilay ni Alex nang makita ang loob ng apartment. Ito ay hindi dahil ito ay masyadong rundown, ngunit sa kabaligtaran ito ay mukhang talagang kamanghamanghang. Ang panloob na disenyo ay hindi pangkaraniwan. Mayroon din itong lahat ng kailangan nila. Tama si Nicholas, kahit sino ay maaring lumipat. Nicholas, lahat ba ng unit na inuupahan ng pamilya mo ay ganito rin ang kagamitan? Pumalaklak si Nicholas, Alex, hindi mo lang siguro alam. Nakaramihan sa mga inuupahang apartment ay well-furnished. Sino ang gustong umupo sa kanila kung hindi? Hindi na nagtanong pa si Alex. Inisip na lang niya na ang apartment ay medyo masyadong maayos. Pagkatapos suriin ang apartment, bumaba si Alex para kunin ang kanilang mga bagahe. Biglang umalangaw ang boses ng isang babae mula sa pasukan, Nicholas Hudson, nasisiraan ka na ba? Hinahayaan mo bang manatili ang mga taong ito sa apartment ng iyong kasal? Sino sila sa iyo? Tumingon si Alex at nakita ang isang grupo ng mga taong naglalakad papasok. Ang sumisigaw ay isang dalaga. Mukha siyang galit na may singkit na mga mata. Nanginginig ang ibabang labi ni Nicholas, Sis, kuya, ikaw bakit kayo nandito? Ang mga pumasok ay ang kapatid ni Nicholas at ang kanyang asawa, sina Merida Hudson at Sean Wellington. Kasunod nila ang mga magulang ni Nicholas. Nilapitan ng ama si Nicholas at sinampal ito sa mukha. Pinagalitan, "What? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin ito? Binili ko ito upang magkaroon ka ng lugar na matutuluyan kasama ang iyong asawa pagkatapos magpakasal. Gusto mo rin bang magpakasal? Paano mo hahayaan ang isang tao na manatili dito ng ganito kadali? Puputulan kita kung hahayaan mo silang manatili." Dad, si Alex ang malapit kong kaibigan. Bullshit. Kung talagang magkaibigan kayo,
hindi siya mananatili sa apartment ng inyong kasal. Medyo nakaramdam ng awkward si Alex. Hindi niya talaga inaasahan na iaalok ni Nicholas ang kanyang apartment sa kasal para sa kanilang dalawa na tutuluyan. Huwag kang magalit, Mr. Hudson. Hindi kami nananatili dito. Sa katunayan, mayroon na tayong ibang lugar. Gusto lang naming tingnan ang apartment ni Nicholas, paliwanag ni Alex. Path, don't you dare lie to me. Tumawag si Patty mula sa ibaba para lang ipaalam sa akin na papayagan ka ng kapatid ko na manatili dito. Tsaka, sinasabi mong may iba ka pang matutuluyan. So, nasaan na yan, ha? Sigaw ni Merida na halatang inis. Napabuntong hininga si Alex, I really do a place to stay. Ito ay sa Maple Villa. Tingnan mo, nasa akin ang keycard. Tiningnan ni Sean ang keycard at napagtanto niyang nakaukit dito ang numerong 8. Malamig siyang ngumiti. Napakasinungaling mo. Talaga, Maple Villa. Malinaw na peke ang keycard na ito. Tumingon si Merida kay Sean at nagtanong, paano mo nalaman yan, babe? Bumaba ang tingin ni Sean kay Alex at nagpaliwanag, ginawa ng kumpanya ko ang furnishing para sa bawat property sa Maple Villa. Alam ng lahat na ang 8th Villa ay regalo ng may-ari ng Maple Villa, si Mr. Carter, sa kanyang asawa. Walang paraan na ito ay sa iyo. Tumawa si Merida at kinurot ang tenga ni Nicholas. Makinig ka sa bayaw mong walang muwang na bata. Anong uri ng mga tao ang nakikipagkaibigan ka ngayon? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga villa sa Maple Villa? Ang iyong bayaw ay hindi man lang makakaya ng isa sa 1,000,000 taon. Sinusubukan mo kaming linlangan gamit ang isang pekeng keycard. Talagang katawa-tawa ka. Hindi nakaimik si Alex. Ayaw niyang makaharap ang kanyang ina sa anumang insulto. Kakalabas lang niya ng ospital. Nilinggan niya si Nicholas. Nicholas, pwede mo namang pag-usapan ang pamilya mo. Aalis na tayo. Tanong ni Nicholas, saan? Umisi si Merida at nagbiro, saan? Siguradong pupunta sila sa Maple Villa at mananatili sa ilang Grand Villa syempre. Bakit naman sila magstay sa ganitong karumal-dumal na lugar, di ba? Masasanay pa ba sila sa ganitong kahirapan? Pinagtawanan din sila ni Sean, tinatrato sila na parang mga clown sa isang circus. Sagot ni Alex, totoo ang keycard ko. Kanina lang binigay sa akin ni Mr. Carter. Nicholas, ayos lang, alam ko kung gaano mo ako pinapahalagahan. Aalis ako kasama ang nanay ko ngayon. Pagkatapos ay tinulungan niya si Brittany palabas ng apartment. Sa buong pag-uusap, hindi umimik si Brittany at pinanood ang kanyang anak na nag-navigate sa buong sitwasyon. Siya ay kalmado at nakolekta, pinangangasiwaan ang sitwasyon ng husto. Tuwang-tuwa si Brittany na nahawakan niya ito ng maayos. Iminungkahi ni Nicholas, ihahatid ko kayo doon. Ang mga bagahe ay nasa kotse pa rin. Patuloy silang pinagtatawanan ni Sean, does he really think he's some hotshot? Na parang ibibigay sa kanya ni Mr. Carter ang kanyang villa. Babe, dapat natin silang sundan at alisan ng takip ang kanyang mga kasinungalingan, para lang hindi ma-scam ang kapatid mo. Tama ka. Pagkatapos ay nagmaneho si Nicholas patungo sa Maple Villa. Ilang beses pa niyang kinumpirma ang destinasyon kasama si Alex habang nasa daan. Sumunod sina Sean, Merida, at ang iba pa. Sinusundan din tayo ng pamilya ko. Wala akong pakialam, sabi ni Alex. Sinadya niyang ibalik kay Charles ang keycard. Gayunpaman, nagbago ang isip niya at gusto niyang bilhin ang bahay. Sa entrance security ng Maple Villa, ang keycard ay nagbigay agad ng access sa sasakyan ni Nicholas. Gayunpaman, ang sasakyan ni Sean ay pinahinto ng security. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa mga gwardya, magkasama tayo, mga kamag-anak. Sa loob, labis na nabigla si Sean. Naisip niya sa sarili, totoo ba talaga ang keycard? Bamantong hininga si Merida, babe, hindi ba ikaw ang nagmaneho ng kotse ng kapatid ko para magtrabaho dito? Siguro ni-register ng system yung sasakyan niya. Para makapasok siya, bago yung sa amin, kaya hindi kami makapasok. Tinampol ni Sean ang kanyang hita dahil sa pagka-realize, oh yeah, how could I forget? Dagdag pa ni Merida, tingnan natin kung paano nila tayo haharapin kapag nalaman nilang hindi nila ma-access ang property. Ang mga mahihirap at tusong taong ito ay walang karapatang makipag-usap sa aking kapatid. Narating nila ang property ng 8th Villa.
Si Sean ang unang bumaba ng sasakyan. Itinuro niya ang villa at sinabing, ito ang numero 8. Tingnan ko kung anong mga trick ang maaari mong hilahin. Kung talagang may access ka sa villa na ito, kakainin ko ang lahat ng damo sa hardin na ito. Ay naalaya ni Alex si Brittany palabas ng sasakyan at pinandilatan siya ng mata, sure. Kung hindi mo tutuperin ang iyong pangako, ikaw ay walang iba kundi isang buffoon na mukha ng warthog. Pagkatapos ay kinuha ni Alex ang keycard sa kanyang bulsa at ini-swipe sa card reader. Sa isang maliit na beep, automatikong bumukas ang pinto. Natigilan si Sean. Inaasahan niyang panoorin si Alex na pinapahiya ang sarili sa harap nila. Si Merida at ang kanyang mga magulang, na nakatayo sa likuran ni Sean, ay nakatingin din sa hindi makapaniwala. Tandaan mong tuparin ang iyong pangako. Kainin ang buong hardin, lahat maliban sa mga bulaklak. Nag-iwan si Alex ng paalala sa kanila at tinulungan si Brittany na pumasok sa villa. Walang paraan, walang paraan. Ang number 8 ay regalo ni Mr. Carter sa kanyang asawa. Ang furnishing ay natatangi at nakapersonalize, ito ay pambihirang engrande at maluho. Paano mo nakuha ang keycard na iyon? Dapat nakita mo ang keycard na ito sa isang lugar. Sigaw ni Sean. Hindi lang siya makapaniwala at siguradong ayaw niyang kainin ang damo. Dagdag pa ni Merida, baka ninakaw niya ito. Babe, hindi mo ba kilala si Manager Miles mula sa Wayland Realty? Tawagan mo siya at tanungin ito. Kung nakahuli kami ng magnanakaw, gagantimpalaan ka. Mas magiging madali para sa iyo na makakuha ng mas maraming proyektong gagawin sa Wayland. Tumango si Sean at inilabas ang kanyang phone, tatawag na sana. May nagjogging hanggang sa entrance ng villa. Si Charles Carter iyon. Tuwang-tuwa si Sean, agad niyang binati si Charles, Mr. Carter, ako si Sean mula sa Mobile Furnishing. Pinakaw ba ang iyong keycard? Tingnan mo, nandoon ang magnanakaw. Balak pa niyang tumira sa villa mo. Mayroon siyang ilang bola upang nakawin ang iyong villa, ibibigay ko sa kanya yon. Tumingin si Charles kay Alex at Brittany na halatang naguguluhan. Sinasabi mo ba na magnanakaw siya? Oo, ninakaw niya ang keycard sa number 8. Ano ang ibig mong sabihin ninakaw ito? Sigaw ni Charles sabay hampas sa mukha ni Sean. Kapatid ng asawa ko si Alex. Number 8 talaga siya, at tinatawag mo siyang magnanakaw. Naghahanap ka ba ng death wish? Scram. Nasaksihan lang ni Charles si Alex na iligtas ang kanyang anak na babae at pagalingin ang sakit ng kanyang asawa. Lumuhad pa si Dr. Coney kay Alex. Pangarap lang niyang makipagkaibigan sa isang makapangyarihang tao, ngunit sinusubukan nitong sirain ng lalaking Sean ang kanyang mga pagkakataon. Parehong nagulat sina Sean at Merida sa kanilang kaibuturan. Kaya lang, dagdag pa ni Charles, Mobile Furnishing, ha? Ang iyong CEO, si Mr. Edward, ay gustong imbitahan ako sa hapunan kanina. Sabihin sa kanya na kailangan kong tanggihan ang kanyang alok at gusto kong ganap na kanselahin ang aming partnership. Si Sean ay natakot, agad nawala ang kulay sa mukha niya. Siya ang manager ng Mobile Furnishing, ngunit si Mr. Edward ang CEO, ang direktor ng kumpanya. Kung malalaman ni Mr. Edward ang tungkol dito, walang paraan na madali siyang pakawalan. Ang pagkatanggal sa trabaho ay ang pinakamagaan na parusang makukuha ni Sean. Sa isang malakas na kalabog, ibinagsak ni Sean ang kanyang mga tuhod sa lupa. Ginoo, Carter, Mr. Carter, mangyaring iligtas ako. Nagkamali ako, wala akong alam. Please iligtas mo ako, sasampalin ko ang sarili ko ngayon. Dahil doon, maraming beses na sinampal ni Sean ang sarili sa mukha. Mapatla ang mukha ni Merida dahil halatang takot na takot din siya. Kailangan pa nilang bayaran ang mga utang ng kanilang bagong ari-arian at sasakyan. Kung si Sean ay mawalan ng trabaho ngayon, ang lahat ng ito ay magiging walang kabuluhan. Agad siyang nagsimulang magmakaawa kay Alex at hiniling kay Nicholas na tumulong din sa pagsusumamo. Saka nagsalita si Alex. Charles, okay lang, kalimutan mo na lang. Ang lalaking ito ay bayaw ng aking kaibigan. Palagi siyang minamaliit ng iba, at marahil ay may kaunting pag-iisip lamang. Dahil nagsalita si Alex, pumayag agad si Charles na pakawalan si Sean. Si Sean at ang kanyang pamilya ay hindi nang ahas na manatili pa. Agad silang nagpasalamat kay Alex at nagpaalam.
Biglang nagsalita si Brittany, huwag kalimutang tapusin ang damo sa hardin. Si Brittany ay dating asawa ng CEO ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng 300 bilyon. Siya ay isang malakas at independenteng babae din. Kahit na hindi siya nagsalita kanina, mayroon pa rin siyang mga opinyon. Panay ang pang-iinsulto ni Sean at Merida sa kanyang pinakamamahal na anak, kaya paano siya uupo at manood? Nang marinig ang kanyang sinabi, napalunok si Sean. Ngunit ang tanging nagawa niya ay tumanggo ng husto. Pagkatapos ay naglakad si Sean sa pintuan at nagsimulang kumain ng damo sa hardin. Siya, bahagyang natigilan si Charles. Naiinis na sagot ni Alex, hayaan mo na siya. Ang isang maliit na parusa ay makakatulong sa kanya na matuto ng kanyang aralin. Maya-maya lang ay dumating na rin si Hailey at Zoe sa villa. Tila magkapitbahay ang kanilang pamilya sa number 9. Malaki ang iniisip ni Hailey na ibigay sa kanya ang villa. Sino ba ang hindi magnanais ng isang maalamat na doktor na nakatira sa tabi nila? Niyakap ni Zoe si Alex sa kanyang mga hita samantalang si Hailey naman ay nakipag-usap kay Brittany. Sa kabilang banda, nakaramdam ng sobrang awkward si Nicholas kaya nagpaalam siya kay Alex. Inakay siya ni Alex sa pintuan at sinabing, Nicholas, we're homies, you get what I mean. Kung may kailangan ka man, palagi kang makakaasa sa akin. Pagkatapos ay niyaya ni Hailey si Alex at ang kanyang ina na maghapunan sa kanilang lugar. Hindi lang makatanggi si Alex sa kanilang alok, si Hailey ay masyadong palakaibigan at mapagpatuloy. Sa kanilang pagkikita, sinubukan ni Alex na ibalik ang bank card kay Charles. Gayunpaman, iginiit ni Charles na ibigay ito kay Alex, na sinasabing mababa ang tingin sa kanya ni Alex kung ibabalik niya ito. Walang ibang nagawa si Alex kundi hawakan ang card. Nagpatuloy sila sa hapunan dahil ang parehong pamilya ay may lubos na kamanghamanghang oras. Sa number 8, binigyan muli ni Alex si Brittany ng isa pang masahe dahil sa wakas ay nagkaroon na sila ng mahabang oras sa pag-uusap sa isa't isa. Puno ng halo-halong emosyon si Brittany. Anak, ang nakaraang taon ay dapat na napakahirap sa iyo. Gusto kong bisitahin bukas ang puntod ng iyong ama. Tumango si Alex. Kailangan ko munang bumili ng kotse. Pumunta si Alex sa isang BMW dealership store sa California kinaumagahan. Gayunpaman, pagpasok niya sa tindahan, nabangga niya si Beatrice. Kasama ni Beatrice ang kanyang pangkat. Nang makita niya si Alex ay nilapitan niya ito ng may nakakalokong ngiti. Hey, Rockefeller. Anong walang kwentang bagay na tulad mo ang ginagawa dito? Sinusubukan mo bang maghanap ng trabaho? Nakilala ni na Beatrice at Claire ang mga Carters kahapon. Dahil binanggit ni Charles na bibigyan niya si Alex ng isang villa at 10 milyong dolyar, hindi siya makapaniwala sa buong araw. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito, naisip niya na nagsisinungaling lang si Charles para matrigger sila. Napagpasyahan pa nga ni Claire na hindi nagustuhan ni Alex kung paano siya pinalayas, kaya't hiniling niya kay Charles na tulungan siya sa pamamagitan ng paghinto sa kanilang villa upang matrigger sila. Nakaisip pa siya ng dahilan kung bakit willing ring tumulong si Charles. Nakipag-hook up si Alex kay Cheryl. Dahil nailigtas ni Dr. Coney ang anak ni Charles, hindi mahirap humingi ng tulong sa kanya. Si Alex ay isa pa ring walang kwentang piraso ng shit sa mata ng mga aseks. Medyo nagulat si Alex. Bakit ka nandito? Tumango si Beatrice. Nandito ako para bumili ng kotse. Bakit pa ako nasa isang tindahan ng dealership ng kotse? Sa tingin mo ba ako ay kasing baba mo na narito para maghanap ng trabaho? Sa pamamagitan ng paraan, sa tingin mo ba ang sinumang talunan ay maaaring magtrabaho sa isang tindahan ng dealership ng BMW? Sigurado ka bang napunta ka sa tamang lugar? Sigurado ka bang hindi ka talaga naghahanap ng Nissan sa halip? Beatrice, sino siya? Don't tell me, siya yung walang kwentang bayaw na palagi mong inirereklamo. Isang babaeng nakaskirt ang umisi habang sinusuri si Alex. Siya si Mona Wise, kaklase ni Beatrice sa universidad. Sila ay nasa isang grupo ng 4. Ang dalawa pa ay mga lalaki. Ang may gintong kwintas ay si Wilson Jordan habang ang isa naman ay si Sam Culver. Dinilat ni Beatrice ang kanyang dila. Tama ka, walang kwentang talunan yon. But mind your words, soon hindi na siya magiging bayaw ko. Lugi siya kaya hiniwalayan siya ng pamilya ko.
So ex-brother-in-law mo siya. Hoy pare, napangiti si Wilson. Sa totoo lang, ang mga kinakailangan sa pag-apply ng trabaho sa tindahan na ito ay talagang mahirap makuha. Ang sinumang karaniwang tao ay hindi makakakuha ng trabaho dito. Gayunpaman, ang aking kapatid na lalaki ay ang tagapamahala. Kung kailangan mo ng tulong sa mga aplikasyon ng trabaho, kailangan mo lamang magtanong. Ang dating bayaw ay minsan pa ring bayaw, di ba? Napabuntong hininga ulit si Beatrice. Anong ibig mong sabihin doon sa bayaw na bullshit? Kahit kailan hindi ko siya tinuring. Bakit mo siya tinutulungan, Wilson? Expressionless, mahinahong sabi ni Alex, tapos ka na ba? Kung oo, umalis ka na sa harapan ko. Sinusubukan kong bumili ng kotse dito. Ano, bumili ng kotse? Natigilan ang apat. Hindi ba siya narito upang makakuha ng trabaho? Lalong natigilan si Beatrice at labis siyang ninas sa bastos na tono at ekspresyon ni Alex. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at sumigaw, "Hoy, walang kwentang taunan. Huwag kang maglakas loob na subukang tanggayan ang iyong paraan mula dito. Kaya mo bang bilhin ang alinman sa mga kotse dito?" Sa isang nanlalamig na tingin, naputol si Alex. At ano ang kinalaman niyan sa iyo? Dahil gusto mong makipaghiwalay sa akin, wala akong utang sa iyo. At tiyak na hindi ko kailangang tiisin ang iyong mga tantrums. Isipin mo ang iyong negosyo o ilalagay kita sa iyong lugar sa pamamagitan ng puwersa. Pagkatapos ay humakbang si Alex sa grupo. Dumiretso siya sa bulwagan at tinawag ang isa sa medyo kaakit-akit na babaeng empleyado doon. Itinuro niya ang isa sa mga kotse at sinabing, "Hoy ikaw, gusto ko itong kotse, ang pula, ang pinakamahusay. Gusto kong dalhin ito sa kalsada ngayon, posible ba yon?" Medyo bata pa ang sales lady at parang walang karanasan. Naguguluhan siya sa mga kahilingan ni Alex. Ang kotse na gusto ni Alex ay isa sa mga mararangyang BMW na kotse, isang imported na M8. Ang batayang presyo ay madaling higit sa $2,000,000. Kung matagumpay niyang naibenta ang kotseng ito, kikita siya ng libu-libong komisyon. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumugod ang sales lady at tumango ng husto. Oo, hindi yun magiging problema. Dadalhin kita kaagad sa proseso. Gusto mo bang mag-apply para sa isang installment o magbayad ng maaga? Sa harap. Maghintay ka. Hindi makapaniwalang sumugod si Beatrice. Wala kang ganyang pera. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng $2,000,000. Ano, sa tingin mo ba ay nagkakahalaga lang ito ng 200? Sawang-sawa na si Alex sa kanya. Ano ba ito sayo? Tumango si Beatrice. Alam ko ang lahat tungkol sayo. Kinailangan mo pang lumuhad sa harapan ng nanay ko para lang makakuha ng $500,000, nakikiusap sa kanya na parang hamak na peste na ikaw. Mayroon ka bang $2,000,000? Si Lord Lex Gunther ay nagpadala sa kanya ng malaking halaga para bayaran ang pabor ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, ibinalik ito sa kanya ng maglaon. Kaya, dapat pa rin si Alex ay isang mahirap na mababang tao. Nilingon ni Beatrice ang sales lady. Huwag kang magpapaloko. Sa tingin ko sinusubukan lang niyang manligaw sa iyo. Ha, nagulat at nataranta ang sales lady. Nagpapanatili ng malamig na ekspresyon, sinabi ni Alex, "Ano ang gagawin mo kung kaya kong bayaran ito?" Sinaman siya ng tingin ni Beatrice. "Ituloy mo ang bluff, talo. Kung talagang kaya mo, tatawagan kitang daddy ng 100 beses. Kung hindi mo kaya, kailangan mong lumuhad sa harap ko at dilaan mo ang sapatos ko." Forget what they doing, keep on